Hi guys, good evening guys, good day, good afternoon kung saan man kayo ngayon sa mundong mga Inday. I just want to share some of my experience to you mga Inday nung napunta ako sa Dumaguete after nung nag-invite sa akin na isa sa mga subscriber ko doon sa Tanhay for opening their business. Tapos dumiretso na kami sa Dumaguete. And if nakita nyo yung video na pinost ko, in-upload ko mga Inday, yung nasa van kami natutulog ng aking kapatid. So, it's already 12 midnight here. Hating gabi na po mga Inday. Nakauwi na kami dito sa bahay. Pero, hindi pa rin ako makatulog kasi iniisip ko yung nangyayari sa akin, doon sa Dumaguete. So, pagod din ako ngayong araw kasi gumagawa ako ng lamesa para malagyan ko sa aking mga tinda kasi bukas may nutrition month dito sa palengke namin mga Inday. So magdi-display ako ng kangkong products ko. Kinabibisihan ko today kasi may menstruation din ako. Pag first day for my menstruation, may dysmenorrhea ako. So pag busy yung mind ko, hindi ko masyado naisip yung pain ng yung dysmenorrhea ko. But anyway, hindi ako makatulog and I would like to share my experience to you while I was in Dumaguete. Ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung ginawa ko. Na-miss ko kasing magpanday, mag-miss kong si mama kasi yung nagturo sa akin kung paano gumawa ng mga lamesa, kung paano gumawa kung yung parang DIY lang baka as long as may mga materials ka lang na pwede mo magawa. So, na-miss ko yun. At naisip ko si mama while gumawa ko ng lamesa. So, ito yung lamesa na ginawa ko. So, ayun po yung lamesa na ginawa ko na bukas is dadalhin ko po siya sa market para malagyan ko po siya ng display ng aking kangkong chips at ng aking malunggay. So, kung gusto niyo po mag-order sa aking kangkong chips, please i-message niyo lang po ako sa number dito na ilalagay ko and sa aking kangkong. So, nagpo-promo po ako ngayon. Less na po siya ng 10 pesos. Before po na kangkong ko is 60 pesos pero now is 50 pesos na lang po siya and free shipping po. So, kung sino man po ang mag-avail sa inyo until September 10, so nag-ship po ako nationwide, free shipping at 50 pesos na lang po per pack. So, grab your orders now sa ating kangkong chips. Kangkong chips lang po ako nagpo-promo mga Inday. Pero sa crispy malunggay ko is still 45 pesos lang po and hindi po siya free shipping. Pero pwede niyo po na pong i-assorted at pag assorted po yung order nyo, kangkong chips or crispy spicy malunggay, and I can also do hindi spicy na malunggay, free shipping pa rin po. But only malunggay yung orderin nyo, hindi po free shipping. So,
But anyway, mga Inday, yun po sa mga gusto mag-order sa akin. And back to my sharing of my story. So, nakarating kami mga gabi na doon. Yung nakita yung first video ko, gabi na po kami nakarating doon. And nag-fishing direct ako kasi may dalawa akong rod and reel na dala ko sa sasakyan. So, nag-fishing agad kami ng aking kapatid. Doon malapit. First na area na nag-fishing ako is malapit sa port. Pero pag cast ko doon is mababaw lang. So, yung lure ko na sasabit. So, nag-transfer kami sa gitna ng boulevard. At may unti-unti mga lalaki na nag-fishing din. Kasi ako mga Inday, gusto ko talaga yung fishing. Pero, yung fishing sa amin dati is manual lang, diba? Yung ano lang, yung wati na ba? Tapos, yung worm lang. Tapos, ilagay lang. Yung mag-aantay ka kung may kain. Pero, yung gamit ko ng mga Inday is yung rod and reel na ihahagis mo pa talaga. So, sa boulevard is wala akong babae nakikita nag-fishing. Ako lang doon. And usually, mga lalaki. So, I want to know more about fishing. So, nagtanong-tanong ako sa kanila. So, happy naman ako kasi may nalalaman din ako. And then, nag-transfer din ako doon sa pinakadulo where saan ko niiniwan yung sasakyan ko. Saan ko nilagay yung sasakyan ko sa malapit na ilaw kasi doon din kami sa loob ng sasakyan na matutulog. But around 11 o'clock, hindi pa ako makatulog. Yung kapatid ko, tulog na sa sasakyan. Kung nakikita niyo yung video. So, nag-fishing pa rin ako. Pero malapit lang sa sasakyan ko nag-fishing. So, may foreigner, dalawang foreigner na dumaan mga Inday. So, yung Dumaguete kasi marami na kasi mga foreigner dito. Kasi yung Dumaguete tinaguriang nila na retirement place sa mga foreigner. Oo, ganun. So, alam ko na yun kasi marami talaga mga foreigner, ng mga matatanda na foreigner dito sa boulevard sa Dumaguete. So, dumaan sila. While nag-fishing ako mga Inday, kasi siguro ako lang yung babae doon. Dumaan sila. Tapos, tumingin sila sa akin, nakatingin ako sa kanila, tapos nag-smile sila, nag-smile din ako, as a respect ko ng mga Inday. So, after 45 minutes, bumalik yung isang lalaki bumalik sa pwesto kung saan ako nag-fishing. Siyempre, kasi may mga tao pa din na dumadaan-daan eh. Pero doon sa area ko kung saan ako nag-fishing is ako lang po doon ang babae nakatayo. So, ayun, bumalik yung isang lalaki. Tapos, nakipag-usap siya sa akin. So, yung tinatanong niya mga question kung taga saan ba daw ako, ano daw yung pangalan ko. So, nire-replyan ko naman siya. Sinasagot ko naman yung mga tanong niya as a respect, diba? So, hindi kasi ako nag-isip ng masama. So, mabuti naman siyang tao. Yung kausap is parang ano lang. And sabi niya, oh, you love fishing. I said, yes, I love fishing. Kahit na wala pa akong huli. I love casting. Ganun mga Inday. Practicing. Tapos, nung sinabi niya sa akin niya, can you stop fishing first? Sabi ko, to nire-respeto ko siya. Kasi nasa mga over 50s na yung foreigner na yun. So, nag-stop ako mag-fishing Inday. Umupo siya. Tapos, nag-usap kami. Yung mga basic conversation lang ba tungkol sa Pilipinas. Kasi taga-ano daw siya, taga-Sweden. So, nagtanong siya tungkol sa Pilipinas. Pero, feeling ko matagal na siya dito sa Pilipinas. Matagal na siya doon sa Dumaguete. Tapos, nag-exchange kami ng katanungan about politics, about people, about culture, ganun mga Inday. So, for fast forward, malayo lang yung kanang gilingkuran ako ba, malayo lang yung kung saan ako nakaupo at dumidistansya ako sa kanya. So, parang nanonotice ko kasi it happened already to me during my first travel doon sa Oslo, yung sinare ko yung past video ko. Isang lalaki din, bagets yun, gwapo yun, pero never talaga akong ano doon na fall. But anyway, in this situation mga Inday is nakaupo ako dito, medyo distansya sa kanya. Siya din, andito. Pero na-notice ko na unti-unti siyang lumalapit sa akin. So, parang na-notice ko siya. So, ayun na, na-notice ko na, sabi niya. Sabi ko, kanang, ano daw, nag-asa akin kung saan ba daw ako matutulog. Siyempre, hindi ko sinabi mga Inday kung saan ako matutulog. Kasi yung sasakyan ko is nasa front ko lang. Tapos yung kapatid ko is tulog na tulog andun sa loob ng sasakyan. Kasi pagod na pagod. Kasi hindi siya kasi sanay mag-travel So,
yung sasakyan ko is just in front of me, pero hindi ko sinabi sa kanya na dyan ako matutulog kasi natatakot ako. I don't want people know na andyan kami sa van or andyan ako sa loob ng sasakyan, baka kung anong gawin nila. Sabi ko, may relatives ako dito sa Dumaguete, so uuwi ako doon ako sa auntie ko matutulog. Sabi ko lang, ganun mga inday. Sabi niya, saan? Where? I said, just around here. And sabi niya, sabayan daw niya ako na umuwi. Sabi ko, I want to fish more. Sabi niya, what time are you going back home? I said, well, I will be back at 12 o'clock. Kasi alas 11 na yun mga inday. Tapos sabi niya, okay, I will wait you until 12 o'clock. Ganun. Parang iba na yung feeling ko mga inday ba? Kasi bakit niya ako aantayin hanggang alas 12 ng gabi na andun pala siya. Parang na-weirdan ako mga inday. So, hindi ako umalis kung saan ako nakaupo. At siya palagi until he gets closer. Na nakaupo siya really beside me. Tapos nafe-feel ko na yung shoulder niya dito mga inday. Tapos pag nung na-feel ko na yung shoulder niya, gumanon ako. Sabi ko, okay. Tumayo ako kasi nag-fishing ulit ako. Sabi niya, I will wait you until you are done, until at 12 o'clock mga inday. Sabi niya, maybe the house of your auntie is far. I can take you to the yung una niyang sinabi is motel yung narinig ko motel. Tapos pangalawang sabi, I can take you a hotel with free. Sabi ko, kinuuk ko mariyaning ko ni kaning Amerikanuhan kanang parang nanginginig ako directly mga inday ba. Sabi niya nga, the house of your auntie might be far, so I can take you the hotel with free. Just come with me. Oh my God. So, ito siguro worst talaga ito mga inay compared noong unang travel ko na may muntik nang humalik sa akin. Humalik siya sa akin pero dito, nung una kong travel way back month of February this year. Pero sinabi ko talaga sa kanya na I'm not traveling but I'm not into this case na kasi sa mga foreigner is very normal na lang sa kanila na makipaglaplapan kung sino-sino. Pero sa akin, iba ako. So, sinabi ko yan, ganun. Pero itong na-experience ko doon sa Dumaguete mga inday is worst. Itong storya na ito is hindi ko siya sinabay doon sa video na in-upload ko kasi ayaw ko sanang i-share. Pero, since yung kapatid ko, alam ng kapatid ko, kinaumagahan na nagising na siya. Pero pag uwi ko dito, yung family ko, sinabihan ko, sabi na, talaga mag-ingat ka, ganyan. So ngayon mga inday, hindi ako makatulog kaya sinashare ko sa inyo. So, worst ito kasi gusto niya na akong dalhin sa hotel. Pag word kasi na motel or hotel, tapos lalaki yung nag-invite sa'yo, sigurado na yun. Yun na yung may after talaga yung mga lalaki na yan. So sabi ko, no sir, kasi kapag hindi ko kilala yung tao, nagsasert talaga ako. I said, no sir, his name is Adrian. Adrian from Sweden. I said, no sir, I'm okay. I'll just walk or take a tricycle. Sabi niya, it's already midnight. There's no tricycle. I said, there's still many tricycle in the road sir. I can take it. Sabi niya, the hotel is just there. We can go there for you to relax. Sabi ko, no thank you, but I don't sleep in the hotel with a guy that I don't know. Sabi niya, well, we know each other already. I said, I'm sorry sir, but I am not comfortable talking this, so please leave me. Sabi ko sa kanya mga inday, please leave me because I am trying to focus my fishing here, and if you still have other things to do, you can go now sir. Sabi ko, kung may gagawin ka pang iba sir, pwede mo na akong iwan. Sabi niya, no, wala akong ibang gagawin. I don't have something to do. Sabi ko nga, honestly sir and frankly speaking, I'm not comfortable talking with you. I'll just respect you when you come here and talk to me. I respect that, but I think this is the end because I'm not really comfortable talking with you anymore sir, so please respect me and I do respect also. You can go now. So nagsabi ako sa kanya mga inday, tapos gumanon siya.
gumanon yung itsura niya. Tapos medyo dumidistansya ako. Pumunta ako doon na side. Doon ako na-fishing nung may mga tao din na nakaupo. Kasi dito sa amin is wala mga tao nakaupo. So doon ako na side. Tapos yung mata ko mga Inday, para talagang nasa kanya lang ako nakatingin. Tapos hindi ako nagpapahalata na tumingin ako sa kanya. Pero yung 360 ng mata ko mga Inday is parang nasa kanya. Sabi ko, Lord, paalisin mo na yung lalaki na dyan. Paalisin mo na yan kasi hindi ako comfortable. Tapos ayaw kong pumunta doon sa sasakyan na andun pa yung lalaki na yun. Kasi kapag pumasok ako sa sasakyan or pumunta ako sa sasakyan ko, alam niya na doon ako sa sasakyan ko matutulog or yun yung sasakyan ko. So baka hindi niya ako tantanan. So hindi talaga ako bumalik sa sasakyan mga Inday. So almost mga 25 minutes paunti-unti siyang lumayo sa akin. Naglakad siya papuntang doon, papunta nung pinakadulo talaga ng boulevard mga Inday. Pero yung mata ko nakasunod pa rin sa kanya. Well, nagcast ako. Ganun. Sabi nga, napaka-weird tong lalaki ito. Gusto niya akong dalhin sa hotel, sa motel. Gusto niya akong dalhin sa motel. Anong akala niya sa akin? Bayaran? Grabe no. Ito nga ako. Wala akong kaarte-arte. Wala akong ka-makeup. Yung damit ko na suot noon, nakikita niyo sa first video ko. Wala talaga. Parang nasa bahay lang ako. Wala akong... most of the time ng mga Inday, napapagod ako sa pagiging girly, makeup. So, I just want to share to you mga Inday, pero alam ko na talaga kung ang punto ng lalaking iyon. At sa boulevard talaga, yung bata pa kami, high school pa ako, sinasabi ng mga parents ko at saka mga auntie ko na usually daw yung boulevard sa Dumaguete isikat daw sa mga tao na yung mga bayarang babae or may yung mga lalaki o babae na nagde-date tapos doon nangyayari. Lumaki kami ng mga kapatid ko na yun yung nasa isip namin. But time to time na yung boulevard ng Dumaguete is nagkalami na ba, nindot na, nagka-evolve na yung marami ng tao, family nagbabanding noon. So unti-unti nawawala yung unti-unti nawawala yung nasa isip namin na na bawal dyan or hindi yan pwede kasi marami mga bayaran dyan. At pag ikaw daw babae na pupunta at mag-standby doon na mag-isa, siguradong talaga may mga foreigner na pupunta sa'yo, tapos dalhin ka sa hotel. So, yun yung kinalakihan namin kasi yun yung sabi ng parents namin. But, I am not really expecting na sa edad kong to, na grown up na ako, na instead sana nawala na yung isip ko na ganun, is nangyari talaga sa akin. So, hindi man siguro lahat ng tao or foreigner sa Dumaguete is ganun, pero siguro na timingan talaga ako mga Inday na, let's go to the hotel, you can rest there. Sabi, grabe, parang na ko sa isip ko, alam ko na kung anong punto mo, alam ko na kung anong gusto mo mangyari. Sabi ko sa sarili ko, nako no, hindi ka pasado. So, yung sinabihan ko yung kapatid ko, kinamagyahan, sabi niya, bakit mo hindi mo ako, wala na ako siya pukaw, ginising, bakit hindi mo ko ginising? Sabi ko, pakigisingin pa kita, anong magagawa mo? Kapag gigisingin kita, tapos pumunta ako sa sasakyan, sigurado nakatingin yun sa akin. Kaya nung gabi na yun mga Inday, in the morning, di ba nakagising ako, 5 o'clock in the morning, hindi ako masyado nakatulog kasi yung ear ko, yung tainga ko, or yung presence of mind ko is nasa paligid lang ng mga tao Kasi yung half of my window kasi ng aking bintana is, hindi half, but higher siya, pero hindi talaga completely close. Pero makapasok lang talaga yung kamay doon. So, kasi hindi ko pinapaandar yung sasakyan para pumasok lang yung hangin. Inopen ko lang yung bintana, yung 4 na bintana mga Inday. So ayun, hindi ako nakatulog. It was not really nice experience na ako talaga yung na-timingan ng lalaking yun. But also it was an experience na ma-share ko sa aking mga relatives, sa aking mga kaibigan, sa inyo, na share ko. Hindi man siguro only sa Dumaguete lang, pero
may mga foreigner sa tao kasi yun sa tao na pag feeling ng lalaki siguro na easy ka lang or kaya niya, kaya ka lang niyang ganyan. So, you know, dapat talaga brave tayo, dapat alam, pero natatakot din ako mga Inday. Alam ko kung anong ginagawa ko, alam ko kung ano yung magagawa ko, alam ko din kung ano yung mga desisyon ko, pero it's a matter of talaga, you need to be careful also kasi sa part ko is marami pa akong lugar na gusto kong puntahan and different places, different people, and yung incidents is andyan talaga, hindi natin niya may iiwasan. Pero sa akin lang, sana I'm hoping and praying na kung saan man ako nagpupunta, kung ano man yung mga decision ko, yung mga ginagawa ko sa buhay, andyan si Lord na magabay sa akin, and sana protektahan niya ako kung saan man ako pumunta. So, thank you so much mga Inday. At least na ipalabas ko yung anong iniisip ko or tumatakbo sa utak ko, at sana makatulog na ako kasi it's already it's already 12:45 in the midnight. So, ayun mga Inday, have a good day to you, and thank you so much for listening my story experience, and let's see in the comment section kung ano yung mga suggestion or comment or opinion ninyo. So, thank you. Bye-bye.